Marami sa ating mga Pilipino mahirap pa sa daga. Pero mabuti pa ang mga daga, hindi na uubusan ng pagkain dahil kahit saang sulok, pwede silang lumusot. Wala, makatakas ko pa yan. Shocking but true! Isang dampuhalang daga na huli nitong nakaraang linggo sa Solna District sa bansang Sweden. May bigat itong 1 kilo at habang aabot ng 16 na pulgada. Dahil sa sobrang laki nito, maging ang alagang pusa ng pamilya, takot daw lumapit. Kaya ang nahuling daga, binansagang Ratzilla. Kay Heinrich Domingo, senior veterinarian ng Manila Zoo, posible raw na ibang uri o species ng daga ang nahuli sa bansang Sweden. Dahil ang dagang bahay, katulad ng mga nakikita natin kalimitan, lumalaki lang ng 4 hanggang 6 na pulgada. Yung ganito kalaki, malamang ito cloud rat. So normally ang daga hindi din lumalaki ng ganito kalaki. Wala silang genes para lumaki sila ng ganito. Nabibilang sa mga rodent o mammal ang mga dagang bahay o Norway rat na bahagi ng order Rodentia o mga hayop na may incisor teeth o iping pangngat-ngat. Dahil kalimitang sa mga maruruming lugar sila sumisiksik at nakatira, peste kung sila'y ituring, lalo pat nagdadala ng mikrobyong pwedeng magdulot ng mga sakit. Residente ng Barangay 105 na kilala bilang Happy Land dito sa Tondo, Maynila, sad ngayon dahil sa mga naglipa na raw at namimesting daga sa kanilang barangay. Parang mga pusa, yung kuting, gano'n. Pero hindi yung kuting na maliit, yung ganyan na, yung ganyan. Si Rona, sanay na raw manirahan kasama ang mga naglalakihang daga. Kasarapan po ng kain namin, magugulat po kami may dumadaang mga daga dyan. Minsan dito, malalaki po kasi nakakatakot po yung mga daga dito, kasi laki po ng mga pusa. Hindi na nga raw nila mabilang kung ilang beses na silang kinagat ng kanilang mga alaga. Gugulat kami kasi nga, ang sarap-sarap ng tulog namin, tapos magugulat na lang kami, nadadaanan na kami mga daga. And tutulis pa naman ang mga kuko nun. Maging ang kanilang mga damit, nginangat-ngat daw ng mga mababait. Mga t-shirt na dati pa namin sinusuot, tas di na po napakanabangan. Ito po yung butas na po to, hinatngat po ng dagayan. Dito na po sila dumadaan para makangatngat ng mga damit. Minsan hindi naman namin pinapalo kasi pag pinalo mo tatakbo rin. Mamaya madami pa yung mga damit-damit namin kasi ganun daw yung sabi-sabi. Pag pinatay mo tas hindi daw siya totally namatay, nabuhay pa siya. Babalik daw sa bahay mo tas ngangat-ngatin yung damit mo. 45 anyos na si Maria, paika-ika kung maglakad ngayon. Isang araw pa lang daw kasi ang nakararaan nung bigla siyang kagatin ng daga sa paa. Naggaruler daw ang haba. Natutulog po ako, nagulat na lang ako, biglang kinagat yung paa ko. Tapos nung pagkagising ko ng 3:30, bigla pong kumirot, pagtingin ko dumudugo na po yung paa ko. Dahil kapos sa pera, ni hindi raw siya nakapagpa-check up sa doktor. Minom na po ako ng amoxicillin para mawala po yung kirot niya at pamamaga. Pero payo ng mga eksperto, hindi raw dapat ipagsawalang bahala ang kagat ng daga. Kailan pa ho kayo nakagat? Kailangan mag-anti-tetano at iinom ka ng antibiotic. Ngayon, bawal yung ilusong sa baha. Kasi nasa paa yan, baka mamaya mag-cause yan ng leptospirosis na tinatawag, yun dahil galing sa ihi ng mga daga. Pero ang mga dambuhalang daga na kinatatakutan nga pati mismo ng ilang mga pusa, nakahanap na raw ng katapat. Ang Rat Busters.
Ito yung operation namin sa isang malaking supermarket sa Cavite. So makikita nyo, sa isang trap nakakahuli na siya ng 4. Nasa 10 inch yung laki niyan. Ayon sa grupo ni Red, sa loob daw ng 5 taon na paghahunting nila sa mga daga, ang pinakamalaking dagang bahay na kanilang nahuli, umabot na ng 14 na pulgada ang laki. At dahil madalas agresibo ang mga ito, hindi maiwasang maging sila pinupuntirya. During the operation, sa isang supermarket, massive attack nung daga. So, yung nasa gitna siya, madilim po yun, inatake siya ng 5 daga. Siguro po nasa 12 to 13 inch. So, puro po ano yun, puro sa kagat. Nagkaroon na siya ng mga severe na lagnat. Para matulungan ang mga residente ng Happy Land, nito lang Biyernes, nagsagawa ang grupo ni Red ng inspection at extermination. Mano-mano nilang ginalugad ang kasulok-sulukan ng Happy Land. Usually ginagamit po ito sa mga pambahay at ginagamit din po madalas sa pananim or farm. Ito ho yung pinakamabisa para mabilis po natin mapuksa yung mga daga. Pagkatapos, naglagay ng mousetrap na gawa sa cardboard na nilagyan ng glue kung saan inaasahang didikit ang mga masisilong daga. Makalipas ang halos 2 oras, may mga nahuli na ang grupo ni Red. Mga gano'n po yan, sir, kalaki? Around 7 to 8 inches, sir. Yes, na yung pain natin. So, supposed to be, malamang sa hindi, nandito lang yung kumain ng daga na yan, malam patay na yan. Baka pagdating ka, ha? Dahil sa tindi ng kapit ng glue, ang ilang mga daga na pilit nagpumiglas, hindi nakawala. So, around 8 to 10 inches naman itong nahuli natin na rat sa ating glue trap na nilagay. Dahil sa ginawang misyon ng Rat Busters, ang mga residente ng Happy Land happy na muli, lalo pat maraming nahuling daga ang grupo ni Red. Masaya. Wala nang magkakasakit ng leptospirosis. Natutuwa po kami at medyo nabawasan yung mga alaga namin dito na pag-alagala. Kagaya mga daga na yan. Ayaw nating dumami ang mga daga, maging malinis sa ating kapaligiran, hindi lang sa loob ng ating mga tahanan. Mas mahirap pa man sa daga ang buhay ng marami sa atin. Hindi yon dapat maging dahilan para bigyan ng pagkakataon ang mga daga na magparami pa ng kanilang lahi.